Panginoon. Hallelujah. Kaya dapat, habang tayo nasa lupa, ay dapat sanayin natin ang sarili sa pagpupuri sa Panginoon, dahil pagdating natin sa langit, wala natin ibang gagawin. Amen. Kundi magpuri sa Diyos. Amen. Hallelujah. At salamat sa inyo. Alam ko dahil nanugon ang Panginoon sa inyo, dahil sa kabila na mainit ang panahon, ay patuloy pa rin kayo na nakikibahagi sa pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Tayo lahat ay mga anak ng Diyos. Amen. Tandaan po natin na mag-init na yan ay pansamantala lamang. Hindi may haping yan doon sa init sa impyerno. Amen? Hallelujah. Dito kahit paano may tindahan tayo, may pabaypay tayo. Sa impyerno wala. Amen? Kaya punihin natin ang Diyos. Itong mga nakaraang buwan, mga ilang buwan ay ating pinapag-aralan ang buhay na may kabuluhan. Dito naalaman natin na tayo ay nilalang ng Diyos. Hindi naman ganun-ganun na may layunin ng Diyos sa pagkalang sa atin. Amen. At yun ang ating pinapag-aralan. At sa nasa pangatlong layunin na tayo, at yun ay nilalang tayo ng Diyos para maging wamis niya, maging wamis ni Kristo. Amen. Kaya patuloy natin pag-aaralan. At sa ilalim ng pagiging wamis ni Kristo, ang ating pag-aaralan po ngayon ay binago ng pagsubok. Alam po natin na ang Panginoong Hesus, nung siya'y nagkatawang tao, ay sinubok siya ng Diyos. Amen? Huwag tayo mag-akala na pag-buhay natin sa mundo ay magiging maganda lahat ng pangyayari sa atin. Naparito ang Panginoon upang bigyan tayo ng halimbawa kung paano ang magkaroon ng buhay na mahalaga ng makabuluhan. Amen. At alam naman po natin na nung narito ang Panginoon ay dumaan siya sa mga pagsubok. At kung tayo nga ay nilalang para maging wamis ni Kristo, kinakailangan din na tayo ay dadaan sa pagsubok. At sa pamagitan ng pagsubok ay tayo nababago. Amen? Kung walang mga pagsubok, ay hindi tayo mababago. Amen? At marami sa inyo nag-aakala na pagka tayo ay nasa Panginoon, ay malaya na tayo sa mga pagsubok. Ang maging buhay natin ay maging wala ng problema. Amen? Pero tandaan po natin na habang tayo nasa lupa, tayo hindi taga sa lupa. Tayo as Espiritu ay tayo namamayan na sa langit. Sabi na Apostol Pedro. Kaya habang tayo nasa lupa, kailangan magtiis tayo muna. Magtiis tayo ng mga kahirapan. Gawin natin nagbigay sa atin ng Panginoong Hesus ng halimbawa. Kumbaga sa para halimbawa tayo Pilipino, nag-abroad tayo sa Saudi Arabia. Hindi natin naasar na maging magandang takbo natin doon. Dahil wala tayo sa piling tayo ng mga bansa na iba ang kultura. Amen. Kaya dapat tayo makisama doon sa kultura, doon sa bansa nyo. So ganoon din ang kalagayan natin. Actually tayo ay mamamayan sa langit. Kaya tayo hindi taga rito sa mundo. Amen. Alam po natin yan. Tayo ay narito sa mundo, kaya naiba ang ating buhay. Makakatabo lang natin ang isang ganap na buhay na maganap at kasiyasiyang buhay pag tayo ay nasa langit na. Amen. Kagaya na nag-Saudi, halimbawa, sa buhay ng siya ng Saudi, hindi naging ganap at kasiyasya sa buhay doon. Maging masaya at
ganap at kasiya-siya na naman ang kanyang buhay pagka siya umuwi na sa Pilipinas na kung saan ang kanyang bayan sa piling ng kanyang mga anak, ang kanyang mga pamilya. So ganun din tayo. Bilang isang layunin ng Diyos sa atin ay maging kawais ni Kristo, mahalaga na tayo dadaan sa mga pagsubok. Amen. Ang Diyos ay may layunin sa likod ng bawat problema, sabi gano'n. So ang pamagat ng ating mensahe ng Panginoon sa ating ngayon ay binago ng pagsubok. Doon sa buksan po natin ang ating Biblia doon sa pangalawang Korinto chapter 4 verse 17 na kung saan sinabi, sapagkat inihanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sabi po doon. So tandaan po natin, panandalian, hindi palagian ang mga pagsubok natin dinadaanan sa mundo ito, kundi panandalian lamang. Ibig sabihin, magwawakas din ito. Amen. Para ihanda tayo doon sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Amen. Ginasabi dito na ginagamit niya ang mga nangyayari sa atin para palaguin ang ating mga karakter. Tandaan po natin na ang karakter natin ang siyang manadala natin doon sa langit. Sa katunayan, mas ginagamit ng Diyos ang mga pangyayari kaysa pagbabasa natin sa Biblia. Mas natuto tayo sa mga aktual na pangyayari na nangyayari sa ating buhay. Sabi ganoon, kaysa pagbabasa lamang sa Biblia. Para gawin ninyong kawangis ni Jesus, sabi ganoon, maliwanag ang dahilan. Humaharap na tayo sa iba't ibang mga pangyayari araw-araw. Sabi dito na mababahala si Jesus sa magkaroon tayo, ay nagbawala si Jesus na magkakaroon tayo ng mga problema sa mundo ito. Doon sa Juan chapter 16 verse 33. Walang sino man sa atin ang di tinatablan ng sakit. Meron ba hindi tinatablan ng sakit? Wala. Tandaan po natin na tayo na salaman. Tayo'y dahil sa pagkakasala, tayo'y nagkaroon ng katawang nabubulok ang ating physical na katawan. Amen. Dumadaan sa pagsubok. Hindi kaya tayo dumadaan din sa paghihirap. Wala rin nabubuhay na di dumadaan sa pagsubok. Ang buhay ay walang serye ng mga problema. So meron tayong mga problema. Walang tao na walang problema. Bahagi na ng ating buhay ang problema. Ang walang problema lamang ay yung mga patay. Amen. Hindi lahat ng pagsubok ay malaki, pero ang lahat ay mahalaga sa prosesong inihanda ng Diyos para lumago tayo. Si Pedro nagsabing normal lang ang magkaroon ng problema. Sabi niya doon ng mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumating sa inyo upang kayo'y subukin na waring manangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. Doon sa unang Pedro 4:12. Hallelujah. Kaya dito sinabi sa binasa natin, malaman po natin na lahat ng tao ay dumadaan sa pagsubok. Wala tayong nadaanan na pagsubok na hindi dinaranan lang lahat ng tao. So yan ay karaniwan na naman. Ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok sa buhay natin para mapalag tayo sa Kanya. Amen. Sa mga anak ng Diyos, ang pagsubok ay, sa mga pamilya ng pagsubok ay lalo tayong napapalagi sa Diyos. Dahil alam natin na ang Diyos lang ang tangi nating makakapitan. Dahil ang tanging Diyos lang ang magbigay sa solusyon sa ating mga problema. Makita po natin mga hindi anak ng Diyos, mga hindi manampalataya pagdating sa pagsubok, sa halip na sila'y lumapit sa Diyos, ay lalo silang lumalayo. Amen. Hallelujah. Napakalungkot na pangyayari. Ayon sa Biblia, sabi po na ang Panginoon ay malapit. May puso sa pusong wasak at iniligtas sila sa lahat nilang mga gulo. Sabi gano'n. So,
ang mga tao na mananampalataya na malumalag sa Diyos ay tinutulungan ng Panginoon. Ayon sa awit 34:18. Ang pinakamalalim nating karanasan ng pagsamba ay nangyayari sa panahon na madilim. Ibig sabihin, kung tayo mga down sa mga problema, kung tayo kabila ng ating mga bigat na problema na pinagdadaanan, ay tayo nakapagpuri pa rin sa Diyos. Hallelujah! Ito ang pinakamataas na uri ng pagsamba. Kasi madaling sumamba, madaling magpasalamat sa Diyos kung maganda ang takbo na ang buhay natin. Pati mga hindi manampalataya, pagka naging maganda ang buhay nila, ay makuha nila magpasalamat sa Diyos. Pero ang pagsamba ay lahat sa Kanyang magna ay kung tayo namaraan sa mahigpit na pagsubok at saka tayo pupuri sa Kanya, yun ang pinakanais na ng Diyos, pinamataas na pagsamba na maaring natin mayalay sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kapag ang puso ikaw ay suwatan, kapag iniwan tayo ng taong na mahalaga sa atin, kapag hindi natin alam ang gagawin, o kapag sobra sakit sa nangyayari sa atin, ito ang panahon, wala na tayong iba tatakbuhan kundi ang Diyos. Kapag tayo ay nagdurusa, natututo tayo manalangin ng tunay, tapat at taos sa puso. Kapag tayo nasasaktan, wala tayong sigla para sa mababaw na pananalangin. Ang sabi ni Johnny Edson Tada, ito yung mga lingkod ng Diyos, na nung siya'y kabataan niya, habang siya'y naliligo sa isang swimming pool, akala niya malalim ng tubig. Pero pag-dive niya ganun, mababaw pala. Kaya nauntog yung ulo niya. Kaya nagkaroon ng karamdaman. Amen. At sa loob ng mga unang taon na yun, ay puro hinalangit sa Diyos ang kanyang ginawa. Hindi niya kinilala ang Diyos, na ang Diyos daw ay malupit. Bakit siya pinayagan sa kanyang edad na kabataan ay pinayagan ng Diyos na dadaan siya ng ganun. Pero sa pamagitan ng mga counseling, sa pamagitan ng mga tao na nagpapayo sa kanya, na mga pinangaral siya ng Diyos sa kanya, unti-unting nabago ang kanyang maling pagkakilala sa Diyos. Amen. Hanggang lubusan niyang nakilala ang Diyos at doon niya naunawaan na may layunin pala ng Diyos sa kanyang pagka-aksidente ang makilala ng Diyos. Kaya pasalamat niya sa Panginoon na kung hindi pa siya na-aksidente, hindi niya makikilala ang Diyos. Maaaring nabuhay siya sa mundo na walang pakialam sa Diyos, pero nalaman niya na kung wala sa Diyos sa kanyang buhay, kahabag-habag ang kanyang kapahantungan. Amen. Hallelujah. Kung gustuhin sa ng Diyos, maaari niyang ilayo ang kahit na sino mula sa kapahamakan, sa paghihirap. Walang hindi magagawa ng Diyos. Magagawa niya iligtas tayo, magagawa niya ilayo tayo sa mga pagsubok. Amen? Pero dahil sa mga pag-ibig niya sa atin, masaya may kasabihan na mayroong mga bagay na ayaw natin gawin, pero kinakailangan natin gawin para sa kabubuti ng ating mga mahal sa buhay. Amen? Kaya kung minsan yung mga pangyayari yan, hindi natin naintindihan. Sabi nga sa Hebreo na kung tayo ay tinutuwid, masakit. Pero pagkatapos doon, kalwalatian ang ating mga tamo. Sabi natin gano'n. Maaaring makakapit dumadaan tayo sa pagsubok ngayon. Maaaring naghinagit tayo sa Diyos. Maaaring tinatulong tayo, bakit ako pa? Nagkaroon tayo ng maraming hinanagit sa Diyos. Pero sa bandang huli, makikita po natin pagka unti-unting natin maliwanagan ang nangyayari sa ating Diyos, maaari magpasalamat tayo. Kaya pala dumaan ako sa ganung mga pagsubok dahil pala sa aking ikabubuti. Sabi ko ganoon, hallelujah. May ligtas sa pinahintulot ang may hagis si Daniel sa kulungan ng mga leon. Alam mo na si Daniel ay isang dakilang lingkod ng Diyos. Pero nung dahil sa kagawa na yun, pero nais siyang itapon doon sa kulungan ng leon. Amen. Pero hindi siya nagtapon. Hindi niya ipinagpalit ang kanyang Diyos sa mga hindi pinag-uutos ng paraon.
Kaya pinili niya na mamatay kaysa ipagpalit ang Diyos sa kanyang buhay. Kahit anong ginawa ng Diyos, pinahintultan siya ng Diyos na siya itapon na sa kulungan ng mga leon na kung saan maaaring tiyak na mamatay siya. Pero nung makita ng Paraon na walang nangyari kay Daniel, ang siyang Paraon ay kumilala sa Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi ni Daniel sa Paraon, sabi ng Paraon, wala ba nangyari sa inyo? Anong nangyari sa inyo? Sabi gano'n, pinatigom ng Diyos ang bunganga ng mga leon. Kaya hindi ako na sabi ni Daniel. Amen. Hallelujah. Makita po naman natin sa buhay ni Propeta Jeremias na siya inihulog sa balon. Dahil sa kanyang panampalataya, siya inihulog sa balon. At pwede itong huwag pahipunta ng Panginoon. Pero naihulog siya sa balon. Amen. Napuno ng pura. Sabi na po gano'n. Kaya naman, sabi, hindi niya hinayaang maranasan si Pablo naman. Makita po natin sa buhay ni Pablo, 3 beses siya na nawasak ang kanyang barko sinasakyan. Pero hindi siya namatay. Ilang beses siya na hinagupit. Ilang beses siya nakulong. Naranasan niya lahat yan. Pinahintunan lahat ng Diyos yan sa kanyang buhay. Dahil meron siyang layunin ng Diyos kung bakit pinahintulan ng Diyos na sila'y dadaan sa ganun mga pagsulok. Amen. At sana hindi niya pinayagang may tapon sa 3 binatang Hebreo. Alam po natin siya yung 3 binatang Hebreo na si Belshazzar, yung 3 tinapon sa pugon. Amen. Alam po natin ang pwede niya kung nagbabasa tayo ng Biblia. Makita po natin na labagman sa kalooban ng Paraon na itapon ng 3 sa naglalag na apoy ay hindi niya napigilan dahil sa kahilingan ng mga tao, dahil ayaw niya masira sa kanyang mga salita. Kaya ganun pa man, nung 3 ito ay nasa loob ng pugon, ay naroon yung kailan ng Paraon. Kaya kinabukasan, sabik na Paraon na alamin kung ano nangyari sa 3 ito. Pero nakita niya na tila 3 yung nasa loob ng pugon, ay tila 4. Kaya nagtaka siya kung bakit 4 na nakita niya, samantala 3 lang naman ang itinapon sa loob ng pugon. At ang pang-4 na yan, alam nila na yun ay ang Panginoon. Kaya makita na wala nangyayari sa kanila. Amen. Hindi na pinapadaan man tayo ng Panginoon sa mga pagsubok, pero natitiyak natin na sinasamahan tayo ng Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, kung tayo dumaraan sa bigat na pagsubok, huwag natin hilingin na alisin ng Diyos sa atin ang pagsubok na yan. Bakit? Dahil siya ang nagbigay sa atin ng mga pagsubok na yan. Amen. Dahil meron siyang layunin na para sa ating ikabubuti. Maaaring sa simula, maaaring hindi natin maintindihan ang mga pangyayari. Pero kung tayo ay patuloy lamang na magtitiwala sa Diyos, aasahan natin na mangyayari ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Hallelujah. Kaya sa halip na palayo tayo sa ating Diyos, ay lalo lamang sa pamagitan ng pagsubok na yan, ay lalo tayo napapalagit sa Kanya. At yun naman talaga ang nais ng Diyos, na mapalapit ang Kanyang mga anak sa Kanya. Amen. Hallelujah. Kapag sabi dito, kapag may pagsubok, mapipilitan tayong umasa at magtiwala sa Panginoon kaysa ating mga sarili. Amen. Maraming tao na dumaranas sa mga pagkahirapan o sa mga iba't ibang mga dipit na kalagayan dahil sila ang may kagagawan. Sila ay mas nagtitiwala sa kanilang mga sarili kaysa magtiwala sa Diyos. Kaya kung minsan ang Diyos ay binibigyan tayo ng mga pagsubok na hindi natin kaya, na tila hindi natin kaya, kung totoo siya sabi na, o Diyos, hindi ko na kaya, tulungan niyo, hindi ko na kaya. Sumusuko na tayo, inaamin natin na hindi natin kaya. Amen. Kaya dumadaan tayo sa mga bigat na pagsubok. Samantala kung sa umpisa pa lang, pagsimula pa lamang ng problema, ay itipikituwala natin sa Diyos ang problema na yan. Hindi na tayo dadaan pa sa mga paghihirap. Amen. Hallelujah. Sumaksi si Pablo sa kapakinabangan na ito. Dahil sabi niya sa 2 Korinto 1:9, akala namin dumating na ang aming oras. Sabi gano'n, no, siya nag-iba kanyang mga barko na sinakyan na dahil sa bagyo. Ngunit nangyayari yun
upang huwag kaming magmanalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Sabi gano'n. Kaya mga kapatid, kung dumadaan tayo sa pagsubok, huwag nating sikap, huwag nating subukang lutasin yan sa pamagitan ng ating kakayahan. Dahil sabi nga sa Biblia, kung wala kayo sa Diyos, wala kayong magawa. Hallelujah! Alam natin na wala tayong magagawa. Alam natin na hindi kayang lutasin, hindi natin kayang lutasin ang ating mga problema dahil ang Diyos ang nagbigay niyan. Kaya ang gagawin natin ay mismo tayo na pagdating pala ng problema, antimano, ilipat na natin, ilapit na natin sa Diyos. Amen. Hallelujah. Ano man ang sanhin ng ating problema, hindi ito mangyayari na walang pahintulot mula sa Panginoon. Ang lahat ng nangyayari sa buhay ng isang anak ng Diyos ay sinasala ng kanyang anak. Ang lahat na kasamaang balak gawin ni Satanas laban sa atin ay gagamitin ng Diyos para sa ating ikabubuti. Maaring gagamitin ng Diyos si Satanas upang subukin tayo. Nakita po natin sa buhay ni Job, nakita po natin na ginamit ng Diyos si Satanas upang subukin si Job. Sabi niya, sige gawin mo ang gusto mong gawin sa kanya, pero huwag mo lamang kunin ang kanyang buhay. So lahat na nangyayari sa ating buhay, lahat ng mga problema na nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, ay bagamat kuminsan pagkagawa ni Satanas ay may kapahintultan ang Diyos. Ang Diyos lang ang pwedeng kumuha ng buhay natin. Hindi pwedeng kunin ni Satanas ang ating buhay. Sa Diyos lang ang may kumuha ng buhay at siya lang ang nagbigay ng buhay sa atin. Amen. Mahalagang maunawaan po natin yan. Sapagkat ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat, ang mga aksidente na nangyayari sa buhay natin ay bahagi lamang ng layunin niya para sa iyo, para sa atin. Kaya man nangyayari sa atin kumisan ay dahil may magandang layunin ng Diyos sa ating buhay. Pero kung tayo matigas, kung pinapalo tayo sa ng Panginoon ay manatili tayo matigas, ay baka lalo pang pagpapalo ang ating tatanggapin. Hindi tayo titigilan ng Diyos na pasapagpalo hanggang hindi tayo sumusuko sa Kanya. Amen. At kung minsan, kung kinakailan, kung patuloy tayo hanggang matigas, hanggang sa punto na kukunin na lang ang ating buhay. Amen. At yun ay nakakatakot mangyari sa atin yan. Dahil bawat araw ang buhay natin ay tinakda ng ating Panginoon bago pa tayo ipinanganak. Tandaan po natin sa amin ng Biblia na sa loob pa tayo ng tiyan ng ating mga ina ay itinakda na ng Diyos ang haba ng buhay natin. Amen. Kaya hindi ako naniniwala doon sa sinasabi pag kami namatay, untimely death. Sinasabi lang, hindi totoo po yan. Yung namatay na wala sa panahon. Lahat na kamatayan ng tao ay nasa takdang panahon yan. Dahil itinakda na ng Diyos yan. Nasa loob pa tayo ng tiyan ng ating mga ina ay itinakda na ng Diyos ang haba ng ating buhay. Kaya makikita po natin, meron pang sanggol na mamatay na. Meron pang hindi pinapanganak na mamatay na. Meron pa yung matandang-matanda na hindi pa namatay. Dahil ang Diyos lamang ang nagtatakda ng ating buhay. Ng haba ng ating buhay. Amen. Hallelujah. Ang lahat na nangyayari sa buhay natin ay may espiritual na kabuluhan. Lahat ipinipaliwanag ito sa Romans 8:28-29. Sabi po doon sa Roma 8:28-29, sabi po doon, alam natin na ginagamit ng Diyos ang lahat para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, na tinawag niya ayon sa Kanyang pasya. Ang mga nakikilala niya ay itinilagan niya na naging kawangis at kalarawan ng Kanyang anak upang maging panganay siya ng maraming magkakapatid. Ang Panginoong Hesus ang siyang itinakda na siyang panganay ng kalahat ng mananampalataya. Amen. Ang Panginoong Hesus ay bugtong na anak ng Diyos. Tayo naman ay naging anak ng Diyos sa pamagitan ng pag-ampun. Amen. Tanging ang Panginoon lamang ang tunay na anak ng Diyos.
Tayo man ay naging anak ng Diyos dahil sa pag-ampun ng Ama sa atin. Itong talatang ito na ating binasa ay marami ang hindi nakaunawa ng kalugan nito. Bawat lahat ng tao kiniklaim ito, pero dapat nating maunawaan kung ano talaga ang sinasabi sa atin ng talatang ito. Sa lahat ng mga talata ng Biblia, marahil ito ang isa sa pinakamadalas banggitin na wala sa lugar at madalas bigyan ng maling interpretasyon. Hindi nito sinasabing ang Diyos ay gumagawa, ang lahat ng bagay ay mangyayari ayon sa iyong kagustuhan. Hindi yun ang sinasabi nito. Maliwanag na hindi rin ito totoo at hindi rin ito sinasabi ang Diyos ay gumagawa upang ang lahat ng bagay sa mundong ito ay magkaroon ng masayang katapusan. Hindi rin ito totoo. Hindi rin ito totoo. Kahit marami ang pangyayari sa mundo ay ang nagtatapos sa kalungkutan. Hindi rin po totoo yan. Tayo ay nabubuhay sa isang mundong makasalanan. Sa langit lamang magaganap na perpekto ang lahat ng bagay. Tandaan po natin yan. Sa langit lamang magaganap lahat ng perpektong bagay. Lahat ng sinasabi natin na isang ganap na buhay at kasiya-siya, hindi natin masusumbungan dito sa lupa. Habang tayo'y nasa laman, hindi natin masusumbungan yan. Amen. Ayon sa layunin ng Diyos, dahil yan ang layunin ng Diyos, masuyon ng langit ang ating Kanaan. Kung ang bayan ng Diyos na mga Hudyo ay masumpun nila ang ganap at masaya at kasiyasiyang buhay doon sa lupang pangako nila na Kanaan. Tayo naman ang anak ng Diyos, ang ating Kanaan na kung saan natin masusumbungan ang isang ganap na buhay at kasiyasiya ay doon sa piling ng Diyos, doon sa langit. Amen. Yan ang dahilan kung bakit tayo pinagsasabihan manalangin ng ganito. Dumating ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Sinasabi po yan sa Matthew 6:10. Amen. Kaya dinadalangin po natin, mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa ng gayang sa langit. Amen. At mangyayari yan pagka Panginoon sa Kristo ay maghahari dito sa lupa. Amen. Na 1,000 taon doon sa millennium na tinatawag. Upang lubusang paunawaan ang Roma 8:28-29 ay tignan po natin maisa-isa ang mga sinasabi nito. Sabi po doon, alam natin, sa panahon ng paghihirap, ang pag-asa natin ay hindi nakabatay sa positibong pag-iisip, pangarap, o natural na optimisto. Ang pag-asa natin ay isang katiyakang nababatay sa katotohanang kontrolado ng Diyos. Nakatiyak tayo dahil ang Diyos ang ating pinapadalaginan. Ang lahat ng bagay ay ang Diyos, iniibig niya tayo. Kaya nakatiyak tayo sa Kanya ating masupungan ang katiyakan lahat ng bagay. Anong susunod doon sa alam natin na ang Diyos ay gumagawa? Mga may madakilang tagagawa ng plano para sa lahat ng bagay. Ang buhay natin ay hindi resulta lamang ng pagkakataon, tadhana o swerte. May dakilang plano ang Diyos. Ang kasaysayan ay kwento ng Diyos. Siya ang nagkakontrol ng lahat. Tayong lahat ay nagkakamali. Pero ang Diyos ay hindi. Hindi pwedeng magkamali ang Panginoon dahil siya ang Diyos. So yung mali yung sinasabi na, ay swerte-swerte, ay kapalaran, magandang kapalaran, hindi po yan. Ang ating buhay ay hindi swerte-swerte lamang. Ang ating buhay, pagka Diyos ay tiyak. Amen. Kung tayo sa Diyos, kung ang mga pagkasalita ng Diyos ang ating pinangahawakan, doon lamang tayo nakatiyak, doon lamang nagkakaroon ng katiyakan ang ating buhay. Tandaan po natin yan. Susunod doon, upang ang lahat ng bagay, sabi po doon, ang plano ng Diyos para sa buhay natin ay sumasakop sa lahat na nangyayari sa atin. Kabilang dito ang ating mga pagkakamali, ang mga kasalanan, ang mga hinanakit. Kasama rin dito ang pagkakasakit, pagkakautang, sakuna,
paghihiwalay at pagpanaw ng mamahal sa buhay, makagagawa ang kabutihan ng Diyos kahit pa sa gitna ng pinakamasamang pangyayari. Ginawa niya ito sa bundok ng Kalbaryo. Amen. Nakita po natin, sa tingin natin, hindi maganda ang nangyayari sa cross ng Kalbaryo dahil doon ipinako ng Panginoon. Amen. Kaya nung una, tuwan-tuwa sa Diablo, nung nakita ipinako ng Panginoon sa cross, tuwan-tuwa siya. Pero hindi niya alam na yun pala yung masamang pangyayari sa kanyang paningin. Akala niya nagtagumpay siya. Pero ang totoo, ang Panginoong Hesus wala nagtagumpay. Dahil ang Panginoong Hesus, para magitan ng kanyang kamatayan, may ligtas niya tayo. Amen? Hallelujah! So, sinabi ko kanina na ang mga maaaring hindi magandang pangyayari sa ating tingin, sa nangyayari sa ating buhay, ay commission. Pwedeng gawin ng Diyos na pwedeng paligtarin ng Diyos. Maging ito ay magkaroon ng magandang sa ating ikabubuti. Amen. Ay sabi po doon, ay magkalakip-lakip. Hindi nakabukod o hiwalay ang mapangyayari sa buhay natin. Ang mga ito ay magkalakip-lakip at pinagsama-sama ng detalye sa plano ng Diyos upang gawin tayong kawamis ni Kristo. So lahat na nangyayari sa ating buhay sa mundo ito ay lahat dyan ay bahagi sa magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Kaya tanggapin natin na maluwag sa ating buhay, maluwag sa ating kalooban. Lahat na nangyayari sa ating buhay ay tanggapin natin at angkinin po natin na yan ay bahagi lamang sa mga magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Amen. Huwag tayo maghinakit, huwag tayo maghinakit sa Diyos, huwag tayo maghinakit sa ating kapwa. Dahil lahat dyan na hindi nangyayari sa ating buhay, maganda man ang pangit yan sa ating paningin. Ilagay natin sa ating isip kung huwag tayong magbahala, huwag tayong manungkot. Ilagay natin sa ating isipan na lahat dyan ay kasama sa magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Ano ang ibig kong sabihin? Ito, kung halimbawa gumagawa tayo ng cake, ano ba ang mga sangkap ng cake yan? Kailangan ng cake, pagka gumawa tayo ng cake, halimbawa, mayroong harina yan, mayroong asin, mayroong itlog, mayroong masukal, mayroong mantika. Yan ang sangkap ng cake. Halimbawa, yung cake na yan ang buhay natin. Amen. Kapag pagkahiwa-hiwalay ito, masangkap na ito. Yung mga harina, asin, asukal, mantika, pagkahiwalay ito, hindi pinagsama-sama yan. Pangit ang lasa. Takban mo ang asukal matamis, tingnan mo asin, maalat. Takban mo yung mantika, masamang lasa, hindi maganda. Amen. Pero pagka pinagsama-sama mo yan, pinaghalo-halo yan, at niluto mo, ilagay mo sa ubig yan, maging cake yan, maging masarap na cake yan. Naintindihan po ba natin? So ganyan na mga pangyayari sa ating buhay. Meron malungkot, meron masaya. Karaniwan, marapangit ang nangyayari sa ating buhay, kahit hindi natin matanggap, naghihinagin tayo. Amen? Pero pag pinagsama-sama lahat dyan na nangyayari sa ating buhay, sa kabuuan ng ating buhay, lahat na nangyayari yan ay pinagsama-sama ng Diyos. Ang kalabasan ay ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Hallelujah. Para saan? Bakit sa pinagkalakip-lakip? Sabi doon, para sa kabutihan. Hindi sinasabi ng talata na ang lahat ng bagay sa buhay ay mabuti. Amen po ba? Hindi lahat na nangyayari sa buhay may mabuti. Karamihan naman nangyayari sa mundo natin ay masama. Pero mahusay ang Diyos sa paggawa ng kabutihan mula sa mga bagay na masama. Sa talaan ng maangkan na iyang Panginoong Hesus, 4 ang kababayan ang nakalista. Amen. Doon sa mga lahi ng Panginoon, na pinagmulan ng Panginoon, 4 na babae ang isang masamang ang galing sa masamang babae. Amen. Sino-sino yung mga babae yun? Si Tamar, si Rahab, si Ruth, at si Batseba. Inakit ni Tamar ang kanyang biyanang lalaki upang magdalang tao siya. Si Rahab ay isang patuto, bayarang babae. Si Ruth ay hindi Hudyo at lumabag sa batas nang siya'y makipag-isang dibdib sa isang Hudyo. Si Batseba ay naulun niyang kasama ni David
Ito yung nangalot niya na kay David, si Batseba. At ito ang dahilan kung bakit napatay ang asawa niyang si Urias. Hindi naging maganda ang mga reputasyon ng mga babaeng ito, pero ang Diyos ang gumawa ng mabuti mula sa masama. Kaya ang apat na ito ay naging bahagi ng angkan ng Panginoong Hesus. Ang layunin ng Panginoon ay higit kaysa ating mga suliranin, bigati at kasalanan. Ano ang susunod para sa kabutihan ng mga umiibig sa Diyos at tinawag? Sino yung mga umiibig sa Diyos at sino ang mga tinawag? Pakitaas ang kamay. Amen. Hallelujah. Puri ka Panginoon. Ang pangakong ito ay para lamang sa mga anak ng Diyos. Pero makikita po natin, pati yung mga hindi manampalataya ay kiniklaim ang pangako ito na para sa kanila. Pero sa Biblia, hindi totoo yan. Amen. Hindi ka naman anak eh. Bakit mo i-claim yan? Kagaya ng mga maraming hindi manampalataya. Hindi naman sila tunay na anak ng Diyos. Hindi naman sila anak ng Diyos. Ginawa nilikha sila ng Diyos, pero hindi sila anak ng Diyos. Yan ang sabi ng Biblia. Amen. Sapagkat sinabi ng Biblia na doon sa aklat ng John 1:12 na sino lamang ang tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay yun lamang ang binigyan ng karapatan na tumawag sa kanya ng Ama. Ama. Napakaliwanag yun. Kaya kung ikaw ay tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas, ikaw ay siyang hinirang, ikaw ay siyang tagapagmana ni Kristo, ikaw ay may karapatan tumawag ng Ama. Amen? Maraming tao na nalangin, kahit mga kulto na nalangin sila, Ama namin, sumasalangit ka. Amen? Dinadali nila ka ng sarili palibasa, hindi nila ang katotohanan. Ama namin, sabi nilang gano'n, wala sila, nakikiama lang sila. Amen. Anong sabi ng Panginoon? Sino ang ama nila na sinasabi ng Panginoon? Diablo. Sabi ng Panginoon, ang ama nila Diablo. Bakit ang may Diablo? Pagkat sinusunod nyo ang gusto ng inyong ama. Sabi gano'n. Kaya kapatid, kung ikaw ang sinusunod mo ang Panginoong Hesus, ang sinusunod mo ay ang Diyos, ang iyong ama ang Diyos. Amen. Hindi ang Diablo. Amen. Napanayan na tayo doon. Umalis na tayo sa kapangyarihan ng Diablo. Tayo ay lumipot na sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hindi na tayo ang nasunod sa ating sarili, kundi ang Diyos na ang siya nasunod sa ating sarili, dahil hindi na ating buhay, ang Panginoon na ang buhay ng Panginoon na nasa atin. Dahil kinubos niya tayo sa pamagitan ng kanyang dugo doon sa cross ng Calvary. Amen. Hallelujah. So sa mga umiibig sa Diyos at tinawag, at tandaan po natin na tayo manampalataya ay sinabi ng Biblia na bago palalangin ang lahat ng bagay, bago palalangin ang mundo, bago palalangin ang langit at lupa, ay hiniran na tayo ng Diyos. Amen? Kung ikaw ay manampalataya, sabi ng Panginoon, bago palalangin ang mundo, alam ko na sa taong 20,000, sasabihin ganun, sa mundong ito, lalabas sa mundong ito si Kevin. At ito ay tatanggap sa akin. Sabi niya, bago pa lang ng bagay. Kaya nung marinig mo ang salita ng Diyos, ikaw ay tumagon sa kanyang panawagan ng Diyos. Amen. Pero kung ikaw ay hindi tinawag ng Diyos, kahit pa araw at gabi ay ikaw sinisilat ng salita ng Diyos, hindi ka tumutugon dahil hindi ikaw ay tinawag. Amen. Kaya kapag ikaw ay narito ngayon, maaaring ikaw nga ay tinawag. Dahil kung hindi ka tinawag, wala ka dito ngayon. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Ayon sa kanyang layunin, tinawag tayo ng Diyos ayon sa kanyang layunin. Ano ang kanyang layunin? Sabi ko, natulad na nabanggit ko kanina, tayo'y maging kawawis ng kanyang anak. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay pinapahintusan ng Panginoon upang matupad ang pakay na yun sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Kaya mahalaga yan isang layunin sa ating buhay na maging wangis ni Kristo. Kaya pagkatingin mo ang iyong kapatid,
Tingnan mo ngayon, kapatid. Nakikita mo ba ang mukha ni Kristo sa kanya? Si Kristo ba nakikita mo sa mukha ng iyong katabi? Amen? Hallelujah! Eh marahil kung hindi, baka mo sindahan ang mukha ng Diablo, nakikita mo sa iyong katabi, maaaring malayo ka na, lumalayo ka na. Pero hindi, dahil ikaw nakikita mo sa iyong tabi ang mukha ni Kristo, kaya kayo ay nagkatabi, kayo'y nangingitian, kayo'y nagmamahalan. Amen. Hallelujah. Sabi dito na ang bawat problema ay pagkakataon para mahubog ang ating karakter. Tandaan po natin, ang karakter ang siyang madadala natin doon sa langit. Kung mas mahirap ang problema, mas malaki rin ang potensyal nito para palakasin ang ating espiritu at moral na karakter. Sinabi ni Pablo, sapagkat alam natin ang paghirap ay nagbubuo ng pagtsatsaga. Ang tiyaga ay nagbubunga ng katatagan, at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. So, ang ating mga problema na dinadaanan ay dinidevelop ang ating karakter. Amen. Kaya huwag nating sabihin na Panginoon, alisin mo ang problema ito sa akin. Huwag, dahil maganda ang ibubunga nito sa ating buhay. Ang mga nangyayari sa buhay natin ay hindi kasing halaga na nangyayari sa ating kalooban. Ang mga pangyayari sa panandayan lamang, pero ang karakter natin ay natin magpakailanman. Amen. Pagka na-develop sa atin ang karakter, mahatili yan, magpakailanman. At maging doon sa langit, dala-dala natin ang karakter niya. Amen. Ang mga problema, maiwan na dito sa lupa. Dahil pansamantala lamang yan. Hallelujah. Kadalasan, ipinahintulad ng Biblia ang mga pagsubok sa apoy na ginagamit ng isang platero para gawing dalisay ang bakal. Ang sabi ni Pablo, upang ang pagsubok sa iyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamay ito'y na sinusubok sa magitan ng apoy, ay nasusumpungan sa ikapuri at ikaluwalhati at ikarangal ng pagpapahayag ni Jesucristo. Sa 1 Peter 1:7. Minsan tinanong na isang platero, paano malalaman kapag ang pilak ay dalisay? Di ba pagka yung ginto, pilak diyan dalisay, tinutulaw yan, pinapainitan yan, upang ang mga dumi niyan ay lalabas papaibabaw. Amen. At pagka naalis na yung dumi na yan, pagka inalis yung makita mo, parang salamin na yan, yun na ay dalisay. Sabi ng platero, kung nakikita mo lang mo yung mukha doon sa pilak na diadalisay mo, yan ay puro na. Ano ka na? Hallelujah. Sapagkat alam ninyo na lalong maging maltag ang iyong panampalataya matapos niyong mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Sabi ganon. Kaya ang ating mga pagsubok, kapatid, ay pansamantala lamang. Pagtsagaan po natin yan. Dahil ang Diyos ang tutulong sa atin yan. Ang mga pagsubok na yan ay katulad lamang ng bagyo. Wala tayong bagyo na natili, mamatili. Kung dumadaan lamang ang bagyo. Di ba makita natin pagka madilim ang panahon, madilim ang langit, may bagyo na darating, na pagka dumating ang bagyo, pagka nakalipas ng bagyo, makita na po natin ang langit malinaw na malinaw. Makita natin magandang sikat ng araw. So ganyan din po ang ating buhay. Yan po ang layunin ng mga bagyo pansamantala lamang. Sapagkat layunin ng Diyos na gawin tayong umamis ni Jesus, panadaanan niya tayo sa mga karasang pinagdadaanan din ni Jesus. Tandaan po natin ang Panginoong Jesus din, sinubok siya. Pagkatapos siya mag-ayuno, 3 beses siyang sinubok ni Satanas, pero napagtagumpayan niya yun. Amen. Paano niya napagtagumpayan ang pagsubok na yan? Lahat si Satanas ay gumamit ng salita ng Diyos. Amen. Pero ginamit din ng Diyos na ang Panginoong Jesus, ang salita ng Diyos na rin yan, ang ginamit niya upang labanan si Satanas. Amen. Kaya kung wala tayong maalam ng salita ng Diyos, ano ang armas natin paglaban sa Satanas? Amen. Kaya mahalaga na na alam natin, alam ni Kristo ang salita ng Diyos, kaya kayo'y maging mawabis niya, kailangan din marami tayong alam ng salita ng Diyos. Dahil ito ang ating sandata laban sa lalang ng Diablo. Amen. Hallelujah.
Bakit naman hayaan ng Diyos na hindi natin daanan na mapagsubok na pinapahintulad niyang maranasan ni Jesus? Sinabi ni Pablo, at kung tayo ay mga anak, tayo ay matapagmana rin. Amen. Pero tagapagmana tayo, nakasama ni Jesus. Tagapagmana ng Diyos, tagapagmana kasama ni Kristo. Kung natitis tayong kasama niya, luwalhatiin niya tayong kasama niya. Amen. Di ba sa akin ang Biblia? Pagkatapos umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, pagkatapos siyang nabuhay muli, umakyat sa langit, umupo siya doon sa kanang kamay ng Ama. Anong sabi doon? Pinaupo niya tayo mga manampalataya, tayo na kapatid ni Kristo, pinaupo rin niya. Amen. Hindi sinabi na papaupuin pa lang tayo. Sinabi niya, pinaupo na tayo. Amen. Narito pa tayo sa lupa, pero sa Diyos, sa tingin ng Diyos, pinakaupo na tayo katabi ni Kristo. Amen. Di pa na maganda yung kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya kung si Kristo, maging wangis tayo ni Kristo, kailangan natin, harapin natin ang mga problema na yan na tulad ng pagharap ni Kristo. Ang mga pagsubok ay hindi kaagad nagbubunga na ayon sa layunin ng Panginoon. Kaya mapabuti, maraming tao ang nagkakaroon ng galit sa puso at dahil dito hindi na sila lumalago. Dahil sa mga problema na naranasan, hindi na naunawaan kung ano na layunin ng mga problema na yan, ay sila lumalayo sa Diyos, sila hindi lumalago sa kanilang panampalataya sa Panginoon. Kinakailangan matuto tayong tumugon sa pagsubok ng katulad ni Jesus. Nakita po natin ang buhay ng Panginoong Jesus, dumating ang problema sa Kanya, okay lang, relax lang siya. Dahil alam niya, meron siya Ama, na huwag kayong mag-aalala, sabi ng Panginoon sa atin, walang may tulong ang pag-aalala sa inyo. Hindi ba kayang pahabahin ng pag-aalala, hindi kayang pahabahin ng inyong buhok. Sabi gano'n, so walang idudulot sa atin ang pag-aalala. Amen. Huwag natin ito ng ating problema, huwag natin ito ng ating paningin sa mga problema dahil walang may tutulong yan. Ang ito lang natin ang ating Panginoon sa Panginoong Jesus. Amen. Maalala niyo sa Pedro, nung sinaglakan sa tubig, nabaling ang tingin niya, naalis ang tingin niya sa Panginoong Jesus, nabaling doon sa alon at sa hangin, kung kaya siya'y unti-unting lumo. Kaya kapatid, ang ibig sabihin niyan, kung nakatingin tayo sa ating mga problema, tayo ay lulubog na kasama ng ating problema. Amen. Para kung tayo lulubog, tumingin tayo sa Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Paano natin harapin ang mga problema na tulad ng Panginoong Jesus? Alalahain natin ang plano ng Diyos ay mabuti. Alam ng Diyos kung ano ang nakabubuti para sa atin. At ang kapakanan natin ang lagi niyang iniisip. Sabi ng Diyos kay Jeremias, sapagkat maganda ang balak ko para sa inyo at hindi masama, bibigyan ko kayo ng kinabukasan at pag-asa. Sabi po gano'n. Katunayan po, nung lalangin ang Diyos ang tao, maganda at plano niya sa atin. Amen. Unang nilalang niya lahat ang pangailangan natin. Napakaganda ang plano ng Diyos sa atin. Pero dahil ang ating unang mga magulang ay napaglalangan ng Diablo, na kung kaya nasira ang magandang plano ng Diyos sa atin na yan. Kaya para mapanumbalik ulit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, para mapanumbalik ulit ang pangyayari maganap sa atin, ang magandang plano na nung una naman sa atin, ay kailangan manumbalik tayo sa atin ng layo ng Diyos sa atin. Tanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Naintindihan ito ni Jose nang magsalita siya sa kanyang mga kapatid matapos na siya ipagbili nila ng mga alipin. Sabi niya, masama ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinaintulot ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami. Natandaan niyo ang kwento ni Jose na isa sa mga anak ni Jacob. Kung alam niyo ang kwento na yun, si Jose ay ipinagbili, may plano ng magandang plano ng Diyos kay Jose. Kaya, pero dahil sa inggit ng kanyang mga kapatid, binalak siyang patayin, pagkatapos ipinagbili. Pagkatapos doon ay pinagbili kay Puti, Tipar, tinukso naman, tinakasan niya, hanggang nakulong, hanggang makita po natin ng mga hindi magandang pangyayari sa buhay ng Jose. Pero hindi naghinakit si Jose. Natili siyang tapat sa Diyos.
nanatili niyang pinahawakan ang masalita ng Diyos, mga pangako ng Diyos na sinabi sa kanya sa pamagitan ng panaginip. At nung siya naging gobernador nga, siya pangalawang pinakamataas ng pinuno ng Ehipto. Amen. Nagkaroon ng tagutom sa bayan ng kanyang mga kapatid at nagkaroon ng kasaganaan sa Ehipto na dahil sa tamang pangangasiwa ni Jose ay nating maraming panaimbak na pagkain ng Ehipto. Kaya ang mga lugar na kapanay, karating lugar ay nagkaroon ng tagutom kasama yung mga kapatid ni Jose at sila pumunta sa kanya bumili ng pagkain. At nagpakilala siya sa kanila. Ano ang sabi ni Jose sa kanila? Masama ang ginawa ninyo sa akin. Masama ang plano ninyo sa akin. Sabi gano'n. Pero hindi na nangyayari yun. Dahil sa magandang plano ng Diyos sa akin para ikariligtas ng marami. Sabi gano'n. Kaya kung may masamang nangyayari sa iyo kapatid, kung may problema dumating sa iyo kapatid, huwag mong isipin na huwag kang maghinagit sa Diyos. Dahil muli sabihin ko, kasama yan sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Kung yan ang ilagay ng Diyos sa iyong isipan, kung ang problema niya ang ilagay nyo sa iyong isipan, na bahagi yan sa plano ng Diyos, sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo, hindi ka ba mag-course, magtsara ka, matutuwa ka pa. Amen. Di ba sabi ng bunga ng pagsubok ay nagbubunga ng pagtsatsaga? Amen. Hindi tayo mag-aalala dahil nakahawak tayo sa salita ng Diyos. Napakahalagang manatili tayo nakatuon sa plano ng Panginoon at hindi sa ating pagharap sa problema. Sa ganitong paraan, mapagtiisan ni Jesus ang hirap at hatding na naranasan niya sa krus. Tayo ay hinikayat na umutumulat sa kanyang halimbawa. Sabi po doon sa Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya. At siya rin ang pinagsakdal niya, nagpapasakdal ito. Dahil sa kagalakan naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ay nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Sa Hebreo 12:2. Ipinaliwanag na si Corrie ten Boom, isa rin dakilang anak ng Diyos. Kasama ito doon sa nakakulong sa concentration camp sa Nazi. Kasi napakahirap ang makulong sa konsentrasyon ng mga Nazi noong unang panahon ni Hitler. Pero pinangawakan niya ang salita ng Diyos. Kaya sa kabila ng kanyang kahirapan na kalagayan ay naroon sa kagalakan sa kanyang puso dahil nakatili siya at itiwala sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang sekreto ng pagkamalatag ay ang alahanin, pandalian lamang ang pagdaraan na natin ng pahit. Pero ang gantimpala ay pagwalang hanggan. Kaya kapatid, kung ikaw ay dumadaan sa pagsubok, isipin mo, ay sandali na yan, bibilipas din yan. Amen. Ano ka maulungkot? Ay kasi may magandang tanan siguro sa buhay ko. Kaya okay lang ang problema na yan, okay lang yan, mani-mani lang yan. Amen. Pero, lalo lang mo, ang gantimpalang yan ay pagwalang hanggan. So yun, nagbibigay sa atin ng lakas loob, nagbibigay sa atin ng kalagahan natin. Hallelujah. Sapagkat si Moses, pinatisan ni Moses isang buhay na puno ng pagsubok. Si Moses pinalaki na lumaki sa palasyo ng Paraon. Pero tinalikuran niya magandang buhay niya, mas pinili niya ang buhay na puno ng pagsubok. Amen. Dahil nakatingin siya doon sa magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ang gantimpala nakikita niya ay ang gantimpala na nagantay doon sa kanya sa langit, hindi yung gantimpala sa lupa. Dahil yung gantimpala sa lupa, pansandali lamang yan. Ang hinahangad ni Moses ay ang gantimpala doon sa langit dahil ito ay pangwalang hanggan. Sabi na doon na pinagtiisan ni Moses na isang buhay na puno ng pagsubok sapagkat nakapagod ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Naging si Pablo ay nagpatalim na maraming hirap. Sinabi niya, ang bahagya at parandali ang kapighatian diranas ko ngayon ay nagbubuha ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Parandalian lamang ang mga problema natin, kapatid. Pero ang gantimpala ay pangwalang hanggan. Huwag natin ituon ang isip natin sa parandaliang bagay o pagkakataon.
manatili tayong nakapokus sa katapusan ng katapusang bunga. Sabi doon sa Roma 8:7-18, at kung tayo ay mga anak, ay makatapagmana rin, makatapagmana ng Diyos at tagapagmana kasama ni Kristo, kung makikiis tayong kasama niya, lululatiin tayong kasama niya. Eh, lululatiin ka kasama ni Kristo, di ba napakasaya? Amen. Pangalawa, kung paano tayo harapin ang problema, magdiwang at magpasalamat. Amen. Ito ang isang hindi maintindihan ng hindi manampalataya. Kalukuhan lang yan. Problema na pasalamatan mo ba? Yan ang napakatwir ng mundo. Pero ang sabi ng Panginoon sa Panginoon, ipagpasalamat mo lahat ng bagay. Hindi sinabi na ipagpasalamat mo ang mabubuting bagay, kundi lahat ng bagay. Bakit lahat ng bagay? Sapagkat tulad ng sabi ko kanina, lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Kaya salamat ng Diyos dahil lahat ng mga pangyayari niyan ay may magandang plano niya sa ating buhay. Kasama yan sa ating ikabubuti. Kaya dapat lamang ipagpasalamat natin lahat ng bagay. Sa halip na malungkot, magalak kayo. Sabi ko na, magalak kayo kung kayo ay inuusig. Magalak kayo kung kayo dumadaan sa problema dahil yun ay pakikihati sa paghihirap ng Panginoon. Sabi ko doon, hallelujah. Hindi inaasahan ng ating Panginoon na tayo ay magpasalamat para sa kasamaan, para sa kasalanan, para sa paghihirap, o para sa masakit na epekto ng mga nangyayari sa mundo natin. Amen. Sa halip, nais ng Diyos na pasalamatan natin siya dahil gagamitin niya ang mga problema na ito para sa katuparan ng layunin niya sa atin. Yun ang ating ipinagpapasalamat. Hindi natin ipinagpasalamat ay salamat at nagkasala ako. Hindi po ganun. Nagpasalamat tayo dahil yun ang pangyayari yan ay kasama sa plano niya sa ating buhay. Hallelujah. Sinabi ng Biblia, magalak kayo lagi sa Panginoon. Hindi nito sinasabing magalak kayo dahil isang bigati. Ang ganito ang pagpaparusa ng ating ang ganito ay pagpaparusa sa ating sarili. Dapat tayong magalak sa Panginoon. Ano man ang nangyayari, maaari natin ikagalak ang pag-ibig, pangangalaga, karunungan, kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Sinabi ni Jesus, magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyayari sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta sa Lucas 6:23. Maaari tayong magalak sa anumang sinasamaan tayo ng Panginoon sa ating paghihirap. Hindi tayo naglilingkod sa isang Diyos na malayo sa atin, na nagpapalakas lamang sa ating maloob sa pamamagitan ng gasgas na mga salita. At pagkatapos ay panonoodin lamang tayo sa malayo. Hindi ganyan ang Panginoon. Ang Panginoon ay malapit sa atin. Naroon lang sa ating puso. Sabi nga, ang Panginoon lang ay kasinilapit lang ng sahig at saka yung tuhod. Ibig sabihin, kung ang Panginoon ay pagkatay na nalangin, nakaluod na nalangin, ganyan lang kalapit sa ating na atin ng Panginoon. Maging sa ating pagdalangin, maging bulong pa na lang yan, mahinang-mahina lang. Pero dahil sa malapit ng Panginoon, narinig niya kahit yung mga pinakamahinang panalangin natin. Amen. Hallelujah. Pangatlo, huwag tayong sumuko. Ito ay malaga, huwag tayong sumuko. Huwag natin sabihin, Panginoon, ayaw ko na, Panginoon, pagod na ako, hindi ko na kaya. Alam ng Panginoon ang iyong hangganan. Sabi niya daw sa Biblia, hindi niya may pahintulot na dumating tayo sa ating hangganan. Alam niya kung naroon na tayo sa ating hangganan, gagakukilos na ang Panginoon sa atin. Ang Panginoon na magsasabi kung tayo na sa hangganan na ng ating mga problema. Hindi tayo magsasabi. Pero kung lagi tayong pinakakahawak lang sa Panginoon, tandaan po natin na malampasan natin ang ating mga problema. Hindi tayo susuko sapagkat kasama natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Maging sa mapagtiis at matyaga. Sinasabi ng Biblia, yamang na laman ang mga pagsubok sa inyong pananampalataya
ay gumagawa ng pagtitiis. Sa pamagitan ng ating mga problema, natututo tayo magtiis. Amen. Ang Panginoon siya sa lupa, puro pagtitiis ang ginagawa niya. Tayo makasalanan, pinagtitiisan niya tayo. Amen. Matigas ang ulo natin, pinagtitiisan pa niya tayo. Amen. Hallelujah. Kung di nagtitiis natin, ang Panginoon wala ka siguro mas ating maliligtas. Pero dahil sa laki ng pag-ibig niya sa atin, nagawa niyang pagtiisan tayo. Maging hanggang sa dulo ng kanya, sa kabuhay, sa kamatayan sa krus, ay nagtiis siya para sa atin. Sabi doon, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na luwa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So ang mga problema pala yan ay bahagi ng Diyos sa magandang plano sa ating buhay upang tayo'y maging sakdal. Sapagkat kung hindi tayo maging sakdal, hindi tayo karapat dapat sa Diyos. Kaya binibigyan tayo ng problema upang ito'y maging instrumento na tayo maging sakdal. Matuto tayo magtiis, matuto tayo magtiisan ng ating mga problema, matuto tayo magalak sa ating mga problema upang tayo'y maging sakdal. Amen? Ang paghubog ng karakter ay isang mabagal na proseso. Sa tuwing iniiwasan o tinatakasan natin ang paghihirap sa buhay, lalo nating pinababagal ang proseso. Samantala, naantala ang ating paglago at dumaranas tayo sa masaklap na uri ng pigatin na walang saysayaan na paghihirap na kasama ng pagtanggi at pag-ilag. Kapag naintindihan natin ang pagwalang hanggang kahalagahan ng paghubog ng karakter natin, magiging mas madalang ang pagdasal natin at pagiginawain po ng paginawain po ninyo ang pakiramdam ko. Amen. Naintindihan po ba natin? Kung hindi tayo dumadaan sa parang paigil tayo, tingnan natin yung walang problema sa buhay. Hindi ko salamat sa Panginoon. Amen. Yung mga walang problema, hindi siya kapagkasalamat. Mga malungkot ka, magtista tayo, magtaka tayo kung wala tayong problema. Siguro walang pakialam ng Diyos sa atin. Ayaw niya kung ano ba tayo. Kagaya sa anak natin. Kung matigas sa anak natin, ayaw pa duwin. Hayaan niya gusto niya lagi magdalakwat siya, maging ano yan. Kung sasabihin natin, ang bayaan mo siya, yan gusto, wala akong pakialam doon. Walang pag-ibig na magulang sa kanya anak. Kanya ang gusto natin? Hindi. No, amen. Gusto ng Diyos na papabuti ang ating anak. Kaya kung dinakalan para sa kabubuti natin, kailangan paluin tayo ng Panginoon. Ganyan din kung nais natin mapabuti ang ating anak, kung minsan kailangan paluin natin sila para matuto sila, may tumit sila, na may tama sa magandang tayo ng buhay. Hallelujah. Alam natin tayo unti-unti nahinog sa Panginoon. Kaya pag nakikita natin ang kamay ng Diyos na kalilito at parang walang kamuluhan ang nangyayari sa ating buhay. Kung naharap tayo sa isang pagsubok ngayon, na kapatid, huwag tayong tatanong, bakit ako pa? Maraming taong ganyan, pagkalimadaan sa pagsubok, bakit kaya Panginoon? Bakit ako pa? Ang dami ng mga masamang tao dyan. Ang dami ng mga mawalang hiya. Bakit ako pa ang dumaranas ng ganito? Napakabigat lang na ng problema ko. Hindi ko kaya pa, parang pasan-pasan ko na ang buong mundo. Parang ibinigay mo sa akin, Panginoon, ang bigat ng mundo. Panginoon, sinasabi natin, kapatid, hindi natin, huwag na tayo magtanong na gano'n. Kundi sabihin natin, ano po kung tayo dumaraan ng pagsubok, sasabihin ko na ang tanong natin sa Panginoon, ano po ang gusto ninyong matutunan ko? Sabi mo sa simula, mas madali tayo matuto sa ayon sa ating karunasan kaysa pagbabasa natin sa Biblia. Sabi nga sa English, experience is the best teacher. Diba? Ito po yan. Hanggang di natin naranasan, hindi tayo natututo. Kagaya minsan yung may ibang tao, inaantay din na gumawa, ay tinutuwin na tayo na ayaw. Pagka na-aksidente, ay magbabago na ako, kinalanin ko ng Panginoon. Amen. Pagka oras na bumalik ulit, wala naman, nakalimutan na ng Panginoon. Yan ang problema sa atin. Panginoon, pagyamanin mo ako, pagka mayaman na, nakalimutan ng Panginoon. Saan lang ako magsimba? Kasi may negosyo ako, pakausapin eh. Ay pagka yung maganda na, ay linggo lang ang maraming magbili ang palinde. Pwede ako magsimba ng sa bukas na, pwede ako manalangin.
kilala tayo ng Diyos. Kaya kung minsan dalangin tayo ng dalangin, hindi pinapakinggan ng Diyos. Dahil alam ng Panginoon, kilala tayo ng Panginoon. Mas kilala tayo ng Panginoon kaysa pagkakilala natin sa ating mga sarili. Amen. Hindi natin madaya ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya kapatid, pagkatapos ay magtiwala tayong lubusan sa ating Panginoon at patuloy tayong gumawa ng mabuti. Kailangan magtiis pa tayo para makagawa ninyo ang kalooban ng Diyos at upang matango ninyo ang Kanyang ipinangako. So upang matango natin ang pinangako ng Diyos, kailangan tayo magtiis. Kailangan tayo magtiyaga. Kailangan tayo magtiyaga. Amen. Look unto Jesus. Walang problema na hindi kayang lutasin ng Panginoon. Hallelujah. Natandaan ba ninyo yung sports step on the sun? Nung una, dalawang pares ng yapak na nakikita niyan. Pero nung dumating ang problema, nakikita ng isa na lang ang yapak. Kaya akala niya, Panginoon, bakit mo pa iniwan? Ba't isang pares na lang yapak, yung aking yapak na nakita ko, bakit mo pa iniwan? Sinasabi niya, ganyan tayo. Pagka di na problema, akala natin lumayo ang Diyos sa atin. Hindi natin alam na tayo pala ang lumalayo sa Diyos. Amen? Anong sagot ng Panginoon? Anak, yung bakas na nakikita mo ay hindi yung bakas mo yan. Ako ang may bakas yan. Ikaw ang aking buhat-buhat. Sabi niya, no? Sumot ko akalain na kayo nakalimutan ako ng Diyos, kalitsyata ang Diyos sa akin. Kaya ganito ang mga problema ko, pinapadala ko sa problema. Hindi. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng ikasasaba ng kanyang mga anak. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Salamat po Panginoon sa ating ang mensahe sa atin ngayon. Kaya kapatid, muli, inaalala ko na kung ikaw man ay dumaraan na mabigat na pagsubok sa iyong buhay sa mga oras na ito o sa mga oras na darating, alam mo na, binigyan ka na ng Panginoon ng mensahe upang huwag kang maglabaypay, upang sa halip na ikaw ay lumayo sa Kanya, lalo kang kumapit sa Kanya. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tayo ay manalangin. Salamat po Panginoon. Salamat po God sa tayo ng Panginoon na mensahe mo sa amin sa araw na ito Panginoon. Hindi langit sa iyo Panginoon. Nasa kahirapan na nakikita namin sa paligid po Diyos ay hindi maaari mawala ang mga problema sa amin po Panginoon. Pero O God, sa mensahe mo ito sa amin O God, ay sa halip na malungkot kami Panginoon, sa halip na mag-aala kami O Diyos, ay lalo ka tinuruan mo kami na lalo magtiwala sa iyo, lalo magalak Panginoon. Hallelujah. Lalo magtitiwala sa iyo O God, lalo magpapasalamat Panginoon, dahil sa kalaman na ang mga problema na ito Panginoon ay mga hindi upang pahirapan kami O Diyos, kundi upang matupad ang magandang plano mo sa aming buhay O God. Hallelujah. Kasalamat po Panginoon. Muli inahayag sa iyo mga labi O Diyos, na ikaw lamang ang Diyos na patuloy naming kailangan, sasambahin, luwalatin habang buhay O God. Hallelujah. All the heavens shout to God. Hallelujah to the King, O Lord. Hallelujah. Salamat po Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen.